Pakilala natin mga kaibigan, ang ating panahon ngayon, bukod kay Eric sa Kaap, ay isa pong piloto, babaeng pilot, Captain Divine Ponce. Kapitan, magandang gabi at welcome sa APA Pilipinas. Magandang gabi po, Sir Jerry and Sir Andy and Sir Eric and sa mga tagapakinig po ng Up Up Pilipinas. Eric, si General Jerry, hinihintay kong mag-online sa Zoom just in case Yes. makakasama natin sa interview. Captain Divine, nagagala kami na may panahon ka para makasama ngayong gabi sa ating programa, both sa TV and radio audience. Sa mga babaeng piloto, napakarami na siguro, no? I don't know the numbers, pero kung porsyento pag-uusapan, would you know? Kasi nakasakaap ka naman, siguro tinitinan mo kahit pa paano yung statistics dyan, ano? Captain Divine. Yes po, Sir Andy. At the moment, hindi ko po alam ang exact figures natin, pero very positive po kasi nakikita naman po natin sa CAAP na marami pong kababaihang piloto or mga aspiring pilots na nag-aayos ng licenses nila. And nakikita rin po natin sila sa social media na nag-upload ng training nila as content po. So far, Sir Andy. yes, kay Eric. Sir Andy, singit ko lang dahil nga ito yung exact figure sa ngayon, ang total na mga babaeng nasa aviation is about 3,723 out of 37,007, ano? Lahat na po ito. Ang airline na transport pilot license po nating mga babae 76 as of now. Yung commercial pilot license holder is 685. At katulad po nitong si Captain, private pilot license siya, 284 po sila lahat sa ngayon. Nako, marami na pala. Although, kailangan pa talaga nating mag-encourage further ng mga kababaihan na pumasok sa pagiging piloto. Captain Divine, mga ilang taon na po kayo piloto? Nag-start po ako ng aviation career ko nung early 30s po ako, Sir Andy. So, bari, naging career shift po siya kasi graduate po ako ng BS Pharmacy. And yung journey ko po kasi sa aviation is inspired po by my ate and kuya na airline pilots din po. So, nakita ko how fulfilled and happy sila sa kanilang career. And yun nga po, nakaka-travel while working. And ayun po, isa rin po yung pagiging piloto nga po sa well-respected careers dito sa Pilipinas. So far po, Sir Andy, apat po kasi kaming piloto sa family. Talaga? And yung yung sister ko po, yung dalawa pong ate ko, former cabin crew din po. Kaya sinasabi po ng mga tao na aviation runs in our family talaga. So nung tinanong po ako ng kuya ko kung gusto ko maging piloto, ang una ko pong sinabi, may math ba doon? Mahirap ba yung math? Yun po ang first question po na sumagi sa isip ko. Pero in-encourage naman po nila ako na with hard work and discipline nga, success will follow. And totoo po talaga yan. Sa mga nakikinig, napansin po ninyo, binanggit po ni Captain Divine, BS Pharmacy ang kanyang pinanggalingan. Kumbaga, career shift na malaki. From BS Pharmacy, gumraduate ko ng BS Pharmacy. How did you become a pilot? Ano pang training ang dinaanan mo, Captain Divine? Marami po kasing series of training or licenses na pagdadaanan mo. Pero for me po, as a career shifter, nag-enroll po ako ng special class, kung tawagin po, sa isang aviation school. And kumbaga, tingi-tingi po yung lisensya. So first po, nag-enroll po muna ako as a student pilot. And then after na-accumulate ko na po yung required flight hours, naging private pilot license naman po ako. And then nag-ano naman po ako as training, yung training ko is nag-move forward pa. Naging commercial pilot license pa po ako. And then for me to build up po yung flight time, flight instructor license din po ako. So marami po siyang lisensya, Sir Andy, talaga.
So, ito lang, gusto ko lang maitanong. From the time na gumraduate ka sa BS Pharmacy to the time na nakakuha ka ng unang license na bilang piloto, mga ilang taong inabot yun, Captain Divine? Actually, Sir Andy, napakabilis lang po. Masasabi ko po na after 1 year in the making siya. Since nasabi ko nga po kanina, Sir Andy, Sir Eric, na naging mentor ko po kasi yung mga kapatid ko, ate at kuya ko. So, nabigyan po nila ako ng strategy na pag rainy season po, puro ground schooling po ako. Tama. And then pag summer, pag maganda po yung weather, ayun po, lipad po ng lipad. So, nasa time management po yun and sa planning po talaga. Ibig sabihin, malaking bagay yung ikaw ay nasa pamilya ng aviation, na meron kang kapatid na parehong piloto. So, yung encouragement at saka yung mga tips, nandun na. Kumbaga, hindi mo na kailangang maghanap pa ng ibang tatanungin, Captain Divine? Yes po, actually po, ano po siya sa akin, advantage po siya. Pero ngayon po, kahit masasabi ko, kahit naman po wala kayong relative na piloto, marami naman pong resources sa social media ngayon. Lalo na po is marami pong content about a day in the life of a female pilot. Tapos nandun na rin po yung tutorial kung paano ka magsisimula. So, nandun na po lahat ng guidance. Ikaw na lang po ang bahala kung paano magiging diskarte mo. Sa ngayon, sa position mo bilang attached to the office ng Director General ba? Tama ba, Captain Divine? Yes po. Nakakaroon ka pa ba ng oras para magpalipad ng eroplano? Yes po, sir. Actually po, nagpa-recurrent flight po ako last year po. So, okay naman po siya. So, after a year, basta kailangan po maging current ka, maging okay pa po yung handling mo. And on my free time po, nagbabasa. Continuous po kasi ang learning sa aviation. Kaya basa-basa ka pa rin regardless of your job. Ganun po talaga siya. So, ibig sabihin, current, lahat ng mga bago ngayon sa pagiging piloto, nalalaman mo. At saka importante yung talagang lumilipad ka on a regular basis para laging gamay na gamay mo yung eroplano, Yes po, Sir Andy. Okay. Sa iyong karir, para lang dun sa mga nakikiling na mga kababaihang nag-iisip na, teka muna, merong kapitan na babae na ini-interview sa DWIC. Ano ang pwede mong i-offer na tips? Bigyan mo muna kami ng mga challenges na dinaanan mo bago ikaw ay nakakuha ng lisensya bilang piloto. Captain Divine. Yes po, Sir Adi. Siguro nung nag-start po ako ng flight training, may times po nasa classroom napansin ko, ako lang po yung babae, even sa simulator. And then, medyo intimidating po at first, and magkakaroon ka talaga ng self-doubt na kaya ko kaya silang sabayan. Dahil nga po yung aviation is a male-dominated field talaga, and part po ako ng minority. So, minsan po sa training, wala akong kabady-body na babae. And then, meron po rin, Sir Andy, na may humor din po yung mga lalaki na hindi namin mag-gets. Pag nagbibiroan sila. Ayun po, kaya minsan po na out of place ako. And may mga times po na I tend to do extra effort po sa academics just to prove myself. Pero over time po, naka-adapt naman po ako sa environment and my classmates treated me as an equal naman po. Standby lang, Captain Divine, ka-Eric, standby lang sapagkat may mahalagang balita tayo kaugnay sa mga sitwasyon sa kasalukuyan. Si Pangulong Marcos, mga kaibigan, ay nagdeklara na ng State of National Energy Emergency sa bansa. Pakinggan natin ang flash report mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Gilbert? Yes, maraming salamat. Naglabas ng Executive Order number 110 si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagdedeklara ng State of National Energy Emergency sa buong bansa. Ito dahil sa tumitinding tensyon sa gitnang silangan na nakakaapekto sa supply at presyo ng langis sa buong mundo.
Ayon sa direktiba, ang kaguluhan na kinasasangkutan ng Amerika, Israel at Iran, pati na ang banta sa operasyon ng Strait of Hormuz ay nagdudulot ng panganib sa global oil supply na direktang nakaapekto sa ating bansa bilang importer ng langis. Sa ilalim pa rin ng EO ng Pangulo, pinahintulutan ang pagpapatupad ng mga hakbang upang matiyak ang sapat na supply ng enerhiya, kabilang na ang fuel allocation at conservation measures upang pati na nga yung isang unified support package para naman sa kabuhayan, industriya, pagkain at transportasyon. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagpapalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maraming salamat sa flash report mga kaibigan mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. So ngayon ay nasa State of National Energy Emergency na tayo. Ang laki na rin po itinaas ng ating gasolina at diesel. Kay Eric, di ba? Siguro, pag ikaw ay nagkakarga, nililimitahan mo na ang karga o paano? How do you adjust kay Eric muna? Well, ako naman po kasi bahay-opisina lang kaya medyo matipid. Oo nga. Si Captain Divine, paano ka ba nag-a-adjust sa sobrang mahal ng gasolina at diesel ngayon? Nagda-diet po ako. Tama. Yan ang Para dapat. positive po, mas Oo. ma-conserve po yung funds. Oo. Ako nga, talagang pagkakayang lakarin, nilalakad ko na lang siyempre, mahirap na makipagsapalaran ngayon kung pamahal ng pamahal. Araw-araw tumataas. Paano ho yan? Kung umabot na ang diesel, 100 plus na. Ang gasolina ay 80 plus. Nag-90 na sa EDSA kanina, yung aking nakitang mga gas station. Ituloy natin ang usapan tungkol sa pagiging piloto ni Captain Divine Ponce, mga kaibigan, sa CAAP. Captain Divine, so sa mga, pakituloy nga yung advice mo sa mga nakikinig na mga kababaihan, lalo ng mga kabataan, and others maybe na nag-graduate sa kolehiyo, nasa ibang karir, pero nag-iisip na baka pwedeng pumasok sa pagiging piloto. Ano pang ibang pwede mong ibigay na advice at saka tips sa kanila, Captain Divine? Ang tips ko po siguro na mabibigay is i-try nyo po i-explore yung aviation industry. Kasi ayun nga po, via social media or talk to pilots po, pwede nyo rin po pumunta kayo sa Civil Aviation Authority of the Philippines na marami pong pwedeng mag-guide sa inyo. Pwede rin po kayong mag-discovery flight, Sir Andy kung tawagin. Yun po is yung trial flight po. Ipapa-feel sa inyo yung controls. So, ma-unlock nyo dun kung kaya nyo ba yung heights, kung may fear of heights ba kayo, or kaya nyo yung magiging pressure. Meron po agad na glimpse na kung ano po yung magiging buhay nyo pag yung path na aviation or pagiging piloto yung pinili nyo. Ang advice ko naman po sa mga kababaihan or sa mga gustong magpiloto is dapat po very hardworking kayo and may kumpiyansa kayo sa sarili nyo. And normal naman po na magkaroon ng challenges along the way. Kasi part po yan ng journey Diyan po kayo titibay. So stay focused lang kasi one day, hindi lang siya magiging pangarap, Sir Eric. Sir Andy, ikaw na mismo yung nagko-control ng aircraft and ang sarap po ng pakiramdam. Matanong ko lang, paano mo nilampasan yung challenge ng, sabi mo, yung math, yung unang mga tanong mo ay, may math ba dyan? Paano mo nalampasan yung math challenge at naging piloto ka? Kasi importante talaga ang math sa pagiging piloto. Yes po, Sir Andy. Nung nag-start po ako mag-flying, may mga subjects po ako na puro math. So, since kailangan ko i-conquer yung fear na yun minsan, Yes. i-memorize ko po siya word by word. Mm-hmm. And kailangan po doble effort Kung saan yung weakness mo, yun po dapat yung hinaharap mo head on. Kasi po, marami naman pong tao na mag-start talaga as a beginner kahit hindi po math or aviation yung subject. Yung willingness to learn mo talaga, na trainable ka, kaya mong mag-double effort, yun po talaga yung mahalaga, Sir Andy. Mm.
Sinasabi ko nga minsan sa mga estudyante dyan sa National Aviation Academy of the Philippines, nagtuturo ako dyan. Ako Bachelor of Arts ako. Dahil sa math, mahirap sa math. Sabi ko sa kanila, aralin mo muna na maayos ang math. You have to love math. Tama ba yung advice ko na ganun, Captain Divine? Yes, Sir Andy, you have to love math kasi part po talaga siya. Ang trabaho. Opo, part ng trabaho. Thank you very much, Captain Divine. Unang-una, congratulations sa pagiging piloto and for staying and helping others na kahit paano makita yung daan para sa pagiging piloto. Last message po niyo sa mga kaibigan po nating nakikinig at listeners at viewers ngayon, Captain Divine. Salamat po na marami. You're welcome po, Sir Andy and Sir Eric, and thank you for giving me an opportunity para ma-experience po ito. And para rin po sa mga gustong mag-pursue ng aviation, para sa mga babae, wag po tayong mawala ng loob just because na may stereotype na lalaki usually ang piloto. So always remember po na the sky is not limited to anyone. It's open for everyone regardless of your gender, as long as you believe in yourself and you belong in the cockpit just like everyone else po. And happy Women's Month po pala sa mga kababaihan and sa aking mga aviation sisters. Thank you very much, Captain Divine. Happy Women's Month and congratulations again. Kay Eric, maraming salamat din sa buong kaap. Yes, maraming salamat din po at yun ang palagi namin sinasabi, the future is in the skies. Kaya itong mga interesado nating mga kababayan, especially mga kabataan, pwede naman po kayong mag-search doon sa aming Facebook at aming email, yung account namin, social media account namin, kaap.gov.ph. Nandun po lahat yung impormasyon at sasagutin naman po kayo kung may mga katanungan kayo tungkol sa aviation. Maraming salamat, Sir Andy, doon sa supporter sa Kaap every Tuesday dito sa Up Pilipinas. Magandang gabi po. Thank you very much kay Eric Apolonio, mga kaibigan. Captain Divine Ponce, salamat din. Salamat po sa buong Civil Aviation Authority of the Philippines.